welcome to my vlog. Ayan, this is Teacher Cecil. Kamusta na kayo? Nakapag 2-week break ba? Work from home pala, walang break. Sorry. Okay, so ito naman today is the Teacher Induction Program. Courses 1 to 3 na yung natapos ko. Yahoo! And ito yung ginawa ko ng 2 weeks. At nakapag-start na rin ako ng course 4. Actually, finish na siya, courses 1 to 4. But for today's vlog, V pala yon as in victory. For today's vlog, courses 1 to 3 lang muna. Para yung yung course 4, isasabay ko na lang kay 5 and 6. Update lang, nasa course 5 na ako. So, hintayin nyo na lang matapos. Ayan. Pero dahil magpapasok ka na next Monday, hindi ko alam kung kailan matatapos. Pero yung mga portfolio outputs ay patapos na din. Yes, you heard it right. Iba yung course book. 'Di ba dun sa course book, meron tayong mga portfolio outputs. Isi-separate natin siya with the certificates and the score of the assessments sa training.deped.gov.ph, tas yung certificate na binigay ni mentor. Ayan. So, let's start. Ayan. Module 1, Becoming a DepEd Teacher. Ayan. So, hindi ko na ito i-discuss, guys, isa-isa. I just want you to show na tapos na ako. Ayan. Yun lang yun. Okay. So, yan. Complete na ito, guys. Kinapi-paste ko na rin yung mga tanong sa bawat scenario as you can see para madaling i-check ni MT or ni mentor. Kasi, syempre, wag na natin din silang pahirapan mag-check. Kaya ako kinapi-paste pati yung instruction. Kasi kung sagot lang yung ilalagay natin dito, syempre, dalawa pa yung titignan nila. Yung course book at saka yung answer dito. So, nilagay ko na lahat para isang checkan na lang. And, sigurado naman ako 100% sure na kompleto ito. Ayan. So, required task, puros required task yung andito sa course 1 and puros siya yun, becoming a teacher, yung nagsisimula ka pa lang talaga, yung DepEd's vision, mission, mandates, yan. So, yan na. Ayan. May itong video viewing, ano to yung PPST. Parang gano'n yung sa RPMS. Kalimutan ko na. Dami ko na kasing inaral, char. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pag may nakita kayong ganito, personal school calendar, output for portfolio nakalagay. So, ito, ihiwalay nyo to sa panibagong PowerPoint. Yan. Ito yung output number 1 sa course 1. Yan. So, gawa kayo ulit ng another PowerPoint para doon nyo ilagay yung mga output for portfolio. Ayan, yung school calendar. Ito, ano to, hindi tayo pare-pareho dito kasi baka yung iba, ibang date. Ayan, palakihin ko nga para makita nyo. Ayan. Kasi nag-start kami ng limited face-to-face preparation February, January, yan. Tapos nag-start kami March 21. So, ayan, syempre pwede nyo baguhin yan. 'Di ba? Pero yung mga end of quarter 4, resumption of classes, pare-pareho naman tayo dyan, Christmas break. Ayun. Kasi, ang gagawin dun sa output na yun is, i-aangkla nyo yung mga activities dun sa school nyo, dun sa DepEd school calendar. Yun. So, punta na tayo sa session 2. So, yun yung first output sa course 1 na kailangan nyong ihiwalay. Ito naman, hindi ko na nilagay yung scenario 1, 2, 3, 4, 5, and 6 kasi actually given na yung sagot dito eh. Yun. Pero dito kinapi ko siya. Ayun. So, yan, complete na yan. Ito, tinanggal ko yung akin, syempre, for the vlog purposes, kasi list down the different departments, offices, units in your school, and write the corresponding people. So, makikita nyo kasi yung mga pangalan ng tao sa school namin, at saka yung in-charge nila, kaya ko in-erase. Ayan, syempre, sa privacy nila. Kung kayo magsasagot, ang isasagot nyo lang naman dyan is dalawang table, name ng teachers, as ano yung ancillary nila. Yun lang naman. Sino yung mga, ano ninyo, sa WINS coordinator, ICT coordinator, LIS coordinator, yun, lagay nyo doon. So, ito na, session 4 na. Ayan. Course 1 pa rin to, article reading. Ayan.
meron ka dun babasahin, tas kung ano yung natutunan mo, ano yung thoughts mo, and paano mo siya i-apply sa iyong teaching. Ayan. Tapos ito naman, madali lang, true or false lang yan. Pwede ka rin maglagay ng feedback. Kung nagbigay ng feedback yung mentor nyo, ilagay nyo dito yung feedback ni mentor. Ayan, sasagot nyo or sa discussion nyo during lock session if you had your lock session feedbacking. Ayan, so nandiyan na rin yung tanong at saka yung sagot. And homeroom guidance plan. Ayan, module 3 na. Sa course 1 pa din to. Napahaba talaga ng course 1. 61 pages ata ito eh. Ayan, di ba? Ayan. So, andyan na yung mga sagot. Ito yung quiz, reflection, quiz. Ayan, session 2. Checklist lang yan. Ayan, reflection. Ito, yan. Isa rin to sa output. Itong oath of promoting trust and fairness. Ayan. Output ito. Tanggalin ko nga yung pangalan ko dito. Ayan. So, output ito. Ayan. Ipunin nyo lang yung mga output. Nakalagay naman doon sa course book eh, kung ano yung output. Ayan. And, ito yung pinaka-last doon sa course 1. So, ito naman yung course 2. Professional responsibilities. I swear, nakakapagod yung course 2. 124 pages. Pero, ang dami kong nalaman dito sa course 2. Dito ko nalaman yung paano ina-apply yung suspension of classes, remedial classes sa public school. Yun, nalaman ko kung paano siya gawin. Intervention, remediation, yun. So, maganda rin i-study yung mga DepEd memorandum pala. Yun yung na-realize ko kasi malalaman mo. Well-informed ka. Eto, ayan yung required task 1. Ilalagay mo kung ano yung mga DepEd Order tsaka Republic Act. Ito, nag-enjoy ako dyan basahin yan. Kasi, kada nababasa ko, hala, may ganito palang Republic Act. Ganun, ganun yung, ko, ganun yung aking reaction. Ayan, meron siya. Ayan. So, tapos, naglagay na rin ako ng feedback dito. Kung napansin nyo dun sa course 1, di ako naglagay ng feedback sa mga true or false. Kung gusto nyo maglagay, lagyan nyo na lang. Ito kasi, nilagyan ko ng feedback para ma-define yung sagot ko. Ma-defend, ma-justify yung sagot ko. Yan. Pero depende sa mentor nyo kung papalagyan pa ng feedback. Pero usually kasi sila dapat, di ba, yung nag-feedback. Hindi ko sure ah. Ayan. So, ayan, dito wala akong feedback kasi andito na yung explanation. Nailagay ko dito yung explanation. Tapos, yan. Yung mga sagot naman dito, nandun lang sa course book, babasahin mo lang talaga. Ayan. Ayan. Record task 2. Ayan, mentor-mentee collaboration. So, yan. Session 2 ng course 2. Yan, lagi may parang ano siya eh, series ng preliminary, case study, scenario. Paulit-ulit na ganun yung sinasagutan. Tapos yung ganito. Ayan. So, ito, wala akong sagot dito sa sa third column kasi ay mentor-mentee discussion. Di pa kasi kami nakakaroon ng discussion since naka-break nga tayo. Ayan. Basta naglagay lang ako ng sagot ko base doon sa nabasa ko sa course book. Don't you worry kasi lahat ng sagot nandun lang din naman sa course book. Ito, ayan, output. So, ihiwalay mo to, lagay mo doon sa portfolio output mo. Ayan, so mag-question, ito, um, madali ko tong nagawa kasi meron na akong COT, meron na akong classroom observation. So, kung ano yung topic na nilagay ko, what topic will I teach, yun na yung ginamit ko dito. Kasi, yun din yung gagawan mo ng DLP. So, para hindi na ako mag-ulit, kung ano yung DLP ko, ito, portfolios, ihiwalay mo to, sama mo dun sa e-portfolio mo. Kasi, di ba, ba't nawala? Ayan, so, bakit yung COT ko na ang ginamit ko? Kasi, syempre, para hindi na ako gumawa ng lesson plan. Kasi, ang output mo dito is DLP. Ayan. Okay, sagutan mo muna itong mga tanong na ito. Tapos, gawa ka ng DLP as an output.
So, ang ginamit kong DLP ko is yung classroom observation ko na para hindi na ulit. Tapos, after doing the DLP, may reflection questions. Yan. Reflect din daw pag may time. Ayan, case analysis, may situation, tapos merong mga tanong kang sasagutan. Ayan. Ayan. Hindi ko mapalaki kasi nakaano ako screen record. O, basta may sagot yan. Ayan. Okay. So, sa dami ba naman ng letters na nakikita nyo, di ba? Ayan. Yung katuloy. Ito na yung required task 2. So, ayan, session 2. Napakahaba nito, kanyo. Itong course 2 na ito. Ayan, wala ulit ako sa third column kasi naka-break pa. Ayan, complete the table. Ayan, processing questions. Ito, gagawa ka ng sarili mong DLL ng 1 week. Yung madugo guys na portfolio output sa course 2. Yan, gagawa ka ng DLL mo. Yan yung sa akin. Yan. Ayan. Kasi 'di ba sa elementary all subjects tayo. So 'yun, yung output doon. First output DLP, susunod is DLL. Tapos dito ko rin nalaman yung pagkakaiba ni DLP tsaka ni DLL. Ayan, madali na lang to, yes or no. Ayan. Tapos, ito na. Ayan, sobrang habang paulit-ulit na ganyan, scenario analysis. Ayan, mga scenario analysis, true or false. Ayan. So, basta lahat yan may sagot na. Ayan, true or false ulit, case analysis ulit, scenario ulit. Diba? Naka-pattern siya. Ayan. Ito, complete the table. Ano to, tawag dyan, di na rin ako dito nahirapan kasi yung diagnostic test ko noong sa MAPE kasi talaga ako. So, yung diagnostic test na ginawan ko noon, kinopy-paste ko na lang yung mga tanong dito. Kasi ang instruction is gagawa ka ng 5 sample question and match them to different learning competency. Ayan. Na bilang diagnostic test. So, ayan. So, itong mga MELC na ito, nahanap naman sa curriculum guide or sa MELC. Di ba may copy naman tayo lahat nun. So, yun. Mahihirapan ka lang nito kung wala ka pang gawa na diagnostic test. Pero kung wala kang gawang diagnostic test pa, di ba yung mga written works mo, pwede ka na din kumuha ng question pang diagnostic test. Pinagbabawal na technique. Yun. Para madali. And so, case analysis ulit. Ito, bingo card. I-X mo lang o imamark mo lang yung mga nagawa mo na. Tapos, may sasagutan ka lang na tanong pagkatapos. Tapos, scenario analysis ulit. Ayan. Madali lang siyang intindihin kasi babasahin mo naman bago mo sagutan. Ayan. So, pagkakaiba ng professional practices, proficient, highly proficient, distinguished teacher, copy-paste lang yan dun sa course book. Yan. Tapos ito, personal mo na. Ako, syempre, beginning stage, bago tayo eh. Yan. Tapos, ayan na. Reflection. Yan. Basta napakahaba nitong course to na ito. Ayan. Pero, nag-enjoy naman ako sagutan. 2 araw. 2 araw ang binuno ko dito sa session, ay sa sa course to na ito. Ayan. Ayan. Ay, pala, dito sa course 2, guys, hindi ko na sinagutan yung mga optional task. Kasi, bago magsimula yung course, may nakalagay doon required task at saka optional task. Siyempre, di na natin gagawin yung optional task. Diba? Doon na lang tayo sa required task at saka sa portfolio outputs. But I'm not telling you na tama yon. Kasi if ever na ma-check to ng mentor ko at i-require talaga yung optional task, syempre gagawin ko. But as of now, hindi ko siya ginawa kasi nga optional naman siya. Yun. So, eto, gagawa ka ng lesson plan. Meron siya, ayan, lesson plan. Yan. So, marami naman na tayong lesson plan na pwedeng ilagay. Pwede na ninyo yung classroom observation nyo. Ayan. Pwede na yon. Ilagay nyo dyan.
Yan. Hindi na kayo gagawa ng panibagong lesson plan kasi, 'di ba? Meron na. Course 3 na pala ito. Ayan. So, okay. Akala ko nasa course 2 pa lang tayo. So, ayan. 170 pages po ito. Ayan, napakita ko na pala lahat. Kakadaldal ko. Course 3 na pala ito. Saan tayo nag-course 3, guys? Hanapin natin. Kasi ang PPST RPMS nga pala ay course 3 na. Ayan, course 3. Ayan, pang 130 pages. Ayan, ito pala yung dulo ng course 2. 129 pages. So, ayan, bali inabot ako ng 170 pages sa course 1, 2, and 3. Tapos na rin ako magsagot sa training.deped.gov.ph and abangan nyo na lang yung next vlog ko for courses 4, 5, and 6. Kalahati pa lang ako ng course 5 and hopefully matapos ko hanggang linggo. Kasi may pasok mo sa Lunes. Ayan. So, it's been a productive 2-week vacation for me because nagawa ko to. Ayan. So, thank you and God bless. Kung nakaya ko, kakayanin nyo rin.